Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence now. Nako kabibig, proud na proud si Zaldi ko na panalo siya laban kay VP Sara. Oo mga kabibig, panalong-panalo ang Kongreso. Panalong-panalo si Tambaloslos. Panalong-panalo si Martin Romualdez at Zaldico. It's final mga kabibig. Sabi ni Zaldico, it's final. OVP budgets, kinaltasan talaga ng 1.3 billion ng Kongreso. Oh, baka sabihin yung gawa-gawa ko lang ay istorya. Ay eto, i-share ko sa inyo ang nabasa ko ngayon from Manila Bulletin. Baka sabihin yung gawa-gawa ko lang to. Eto kabibig. Panoorin natin mga kabibighan. Yan oh. Call says it's final. OVP's 2025 budget slashed by 1.3 billion. The House of Representatives has finalized its decision to slash 1.3 billion from the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President under Vice President Sara Duterte, said Committee on Appropriation Chairman Ako Bicol Party List Representative Zaldico. So, it's final. Yan kabibig ha. So, tawang-tawa pa si Zaldico dito, no? Sabi dito mga kabibig, ito sabihin natin ha, sign natin, na the House of Representatives has finalized a decision. Thus, the Committee on Appropriation Chairman Ako Bicol Party List Zaldico said in the statement ngayong araw na to, October 16. CO is also part of so-called small committee that has been tasked to introduce individual and institutional amendments. Oh, parte pala ng small committee si CO na pwedeng mag-introduce sa individual and institutional amendments to the 6.352 trillion 2025 General Appropriation Bill GAB or National Budget. So, wala talagang papuntahan si VP Sara. Si Ko ay small committee para tingnan kung i-amenda ba ang budget ng OVP or hindi. Tapos si Ko ay chairman pa ng Committee on Appropriation sa Kongreso. So, left or right, wala talagang papuntahan si VP Sara. Kaya, final na kinaltasan. Ito na. So, the 2025 spending plan was approved on the third and the final reading in the House last September 25, but not before the plenary voted in favor of reducing the proposed OVP budget of 2.037 billion by 63% as earlier recommended by the appropriation panels. According to Co, the small committee realigned the 1.3 billion cut to two agencies, the Department of Social Welfare and Development or DSWD and Department of Health. Para saan yung pera na ibibigay o kinaltas? Para daw a total of 646.5 million mapunta sa DSWD na AICS, while 646.5 billion mapunta sa DOH MAIFIP program. So yun ha, yun ang nangyari. Ngayon, kung totoo man ito na yung 6.646.5 million na kinaltas na ibibigay sa Department of Social Welfare and Development, paano yan? Sinupalpal yan ni VP Sara. Oo, kasi may mga beneficiaries, mga kabibig, na hindi pa nabibigyan until now. Sabi nga ni VP Sara dito, ito, isa lamang dito ay mayroong 7,056 pending applications para sa Assistance for Individual in the Crisis Situation, IX. Tingnan nyo kabibig.
Di ba? So it means, kulang na kulang pala ang ang budget ng DSWD kaya kinaltasan at kinaltasan ng OVP budget at inilagay doon? Kasi maraming pending eh. So, ano nangyari sa DSWD? Ito at sana DSWD yung kinaltas na pera galing sa OVP budget ay itong mga pending applications ay ma-release na. Ito at 2597 pending application for SLP or Sustainable Livelihood Program na nai-refer na ito sa OVP Panay at Negros Island Satellite. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin mga kabibig. Wala pa rin mga resulta. Kasi pending mga kabibig. So, ngayon, final na kakaltasan na ang OVP budget, 1.3 billion, I'm sure maging happy na ang DSWD kasi yung mga pending applications ay sa 2025 ay ma-release na. So marami ang maging happy sa DSW, sa IX, 'di ba? At sa DOH. So I think maganda din ito kasi um, yung perang kinaltas ay mailagay sa DSWD, yung mga pending applications na sinabi ni VP Sara ay ma-release kasi tawag dito, marami na talaga eh. Oo, marami talagang pumupunta sa OVP. Tapos sinasabing, palaging pending ang application namin OVP. So kaya dito na kami humihingi ng ng tulong. Sabi ng kongresista na daw, yung kay VP Sara na mga programa ay parang daw, parang tawag dito, copycat or parang nagdoble-doble na lang sa DSWD at OVP, may OVP pa na programang katulad lang ng DSWD. Paano 'yan? Sabi ng ilang mga constituents, sabi pa ng ilang mga sambayanang Pilipino na, "Oo nga, pumupunta kami sa DSWD pero pending pa man yung applications namin. Buti lang sa OVP, pupunta kami isang araw tapos mabigyan kami ng kakunting ayuda man lang." 'Di ba? Ito pa, yung satellites, tinatanggal nila. Oo, duplication daw, mataas ang cost ng mga renting ng mga office ni VP Sara, pasensya na. Kasi ang VP Sara natin still pushing and more OVP satellites will be tawag ito, bagong ilulunsad. Pasensya na kayo Kaya sabi ni Norman B. Balaro, Director of Operations, Office of the Vice President, there is no clear explanation provided by the DSWD to the OVP referred clients from the satellite offices on the delay or inaction of the request. Kaya tinatawagan ng OVP ang DSWD na i-address itong mga gaps na ito, lalo nang may bagong budget kayong maidagdag na galing sa OVP budget. So, ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Swerte swerte maraming matutulungan diyan. Milyones yan, 640 plus million yan So, VP Sara is okay lang naman kung kakaltasan nila. Panalo si Zaldico, panalo mga kongresista. Okay lang, panalo kayo ngayon. Pero sa puso ng mga tao, ang panalo ay si VP Sara. Yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.